is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH, mga ka-treasure hunters sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-TH sa abroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Well, ano sa tingin nyo to? Itong narito. Unang tingin mo lang ay meron na siyang kwento. Kaya pwedeng legit marker ito for treasure. Atin na panoorin ang isa kasi dalawa ang nagpadala nito sa atin, dalawang ka-TH. Ito naman yung paa na may daliri. Ito yung maganda, may daliri siya na paa. Yung una ay meron ding paa. Ito'y shoe marker pero matatawag din na foot marker. Walang mga daliri, kaya siya ay shoe marker. Parang lapa-lapa lang. Okay, so ito hindi gaanong kalakihan ang bato. Kasi makikita natin sa dahon. Ayan. Pero kung itong pinatungan ng mga sign na ito, mga symbol na yan, kung itong pinatungan na bato ay malakihan at solido, yan ay isang legit marker. Pero kung maliit lang siya, na nabubuhat lang ng tao, pwedeng mabuhat ng dalawang tao, so hindi siya pwedeng gawing marker for treasure. Pero kapag solidong malaking bato ito, ang pinatungan, ayan, no? Siya isang legit marker. Okay, so unahin natin ang pagbasa ng kahulugan. Una, napansin nyo rectangular shape rock. So ang ibig sabihin yan, there is a treasure somewhere dito sa lugar na ito. Ngayon, meron siyang direction pointer. Hindi mo masabing puso, pero parang puso siya. Pero siya ay pointer, siya ay ganyan, siya ay arrow. Ang nakakaano lang nito, salungat kasi siya sa sinabi ng paa. Ito, ang paa ay iba ang direksyon niya. Papunta siya doon. Ang puso ay papunta naman dito. Pero kung wala ang paa, example, wala ito, ang kahulugan niyan ay there is a treasure in the box sa direksyon na ito. Ayan, so ang gawin, i-detect tong parte dito sa dulo ng bato, tinuturo ng matulis, hanggang sa 20 meters na layo. I-detect yun, at kung saan malakas ang detection na parte, galing talaga dito sa dulo nitong sign. Kasi pwedeng treasure under lang to eh. Kasi ang kahulugan ng paa na walang daliri is volume of treasure in front or under. Kaya wala na siyang mga daliri dahil naka-zero na siya, zero in. So dito lang yan sa area na to. The trail has ended, ang sabi ng walang daliri na paa. Ibig sabihin, tapos na ang biyahe, diyan lang. Pero kung wala itong dalawa, walang box, walang puso, dito yan papunta. Karamihan yan ay 7 to 9 meters ang layo. Yan yung sukat nitong pahaba. Estimated kasi yan na 7 to 9 inches yan. Kaya nagiging 7 to 9 meters din ang layo. Okay, so meron din akong natagpuan na recovered treasure na hindi pa ganito ang paghanap. Meron akong natagpuan noon na left foot marker. So akala natin papunta rito pero hindi. Dito lang sa tabi niya. Half meter lang to, nasa 2 feet distance lang.
ang itong nakaukit kasi yun sa bato. Ang bato ay binutas nila ng malaki, gumawa ng chamber, and then tinakpan muli ng malapad na bato. So ang ibig sabihin ng left foot ay katabi niya lang ang right foot. So ang right foot ang item ito. So pwedeng dito, di ba left ito? So pwedeng ang right foot nito ay narito. Di ba kung tatayo ka dyan, dito ka tatayo, nagaganyan ka. So ito yung right foot mo. So ang right foot, yan yung dapat itesdig katulad sa sinabi ko sa inyo dito, sa ibabaw dito. So halimbawa, ito yung left foot mo, nakatayo ka, and then saan ba yung right foot mo? Hindi dito. So nasa dulo ng heart-shaped rock. So tama ang sign na heart-shaped rock. Nasa kanyang dulo ang hukayin. So dulo. Ito'y binase natin sa natagpuan ko na recovered treasure. Hindi akong nag-recover, recovered ng iba. So ganun yung pagkuha nila sa tabi lang ng foot marker. So ibig sabihin nito, ang item ay dito lang talaga yan. So nakuha niyo mga katiyats, ang sabi ng sign ay there is a box. Ito ulitin natin na. There is a box. Maliit siya na box. Maliit lang. Oh. And then tingnan niyo ang paa, left foot yan. Saan ba ang right foot nakalagay? Alangan naman na dito sa kabila, baliktad yan. So ang right foot niyan ay dapat dito. Ang problema, nandiyan ang puso Nakaanong puso? Nakaturo. So pwedeng dito ang right foot. So pwedeng ang hukay ay dito lang. Pero pwedeng lakihan ng hukay. Isama na lahat yan. Paganyan. So sabihin natin 3 by 3 meters. Tatamaan yan. Meron akong marami akong kakilalang gumagamit ng mga scanner, mga electronics locator. Pero ganun pa rin ako ngayon bumalik ako sa traditional markers, symbols reading. Kasi meron naman akong parang encyclopedia ng mga science, kaya naibigay kong mga kahulugan. So ito, kahit walang detektor, dahil maganda talaga ang kwento ng sign na ito, kahit walang detektor, ay dito lang yan talaga ang item, mga kababayan, under sa tatlong symbol na yan. Lakihan nyo lang ang ang paghukay, mga 3 by 3 meters. At yan, sigurado ito'y isang giveaway lamang. Isang giveaway lang to. So good luck sa may-ari. Kung meron kayong dowsing or pendulum, try nyo pag-douse or pendulum, sigurado ako, iikot ang inyong gagamitan dito mismo sa may puso. Ayan, so punta naman tayo dito sa paa na may daliri. Ito ang maganda, dahil meron siyang indicator So ano ba to? So paa, right foot. Foot talaga siya, no? And then meron siyang tikod. Ayan, yan ang maganda. Dahil kapag ganyan, parang linya yan Kung dito yung circle, and then may line, ang direksyon niya ay papunta dito. Hindi palikod. Akala kasi natin likod Kasi nandyan ang circle sa likod. Ang circle yan yung item or tunnel. Yan yung hukay. Pero dahil baliktad magsulat ng hapon, so ang kahulugan niya ay papunta sa opposite. So bali merong arrow ito, invisible, hindi nakikita.
So ganyan lang. So katulad yan ng paa. So narito yung item. So ibig sabihin yan, papunta rito. Ngayon, bilangin natin ilang daliri yan. 1, 2, 3, 4. So ang mga daliri ay mga sukat ng distansya yan eh. So sa paa, ang bawat daliri ay 1 meter or 1 yard. So merong 4 meters given. 4 meters, unang tisdig lang yan. Kasi kung hindi nyo makuha dyan, yan na yung panahon na sukatin nyo ito by inch. So kung yan ay sabihin natin 8 inches, so equals 8 meters. So yan ay yung punta na kayo dito sa harapan, papuntang norte, and then tisdig kayo sa 8 meters. Pero kung ang sukat ng paa ay 6, edi 6 meters. Kung 7 meters, papuntang unahan. So ito yung maganda, dahil kumpleto, meron siyang daliri. Ito na foot marker ay trail marker ito eh. Bali, sundan mo siya, maglakad ka muna kasi trail, ibig sabihin, hindi siya under kasi trail, maglakad ka muna. So, given yung 4 meters, pero kung hindi makuha sa 4 meters, sukatin. Kung 9 inches tong lapa-lapa, kung 9 inches yan, edi 9 meters ang distance. Mga katiyat. So, try nyo lang. I-detect nyo yung tinuturo ko sa unahan na 4 meters. Pag hindi umikot yan ang gamit nyo, punta kayo sa 9 meters. Ayan. So, yan yung ating decoding sa ganyang klaseng paa. Lahat ng paa na dinikod natin walang daliri. So pwedeng gawa lang yun ng nature. Pero kapag may daliri na, ay pwedeng legit na talaga ito, mga ka-TH. So ayan, so papunta tayo sa harapan dahil narito yung sign ng item sa kanyang hulihan. Ngayon kung diskumpiyado kayo, i-detect nyo lang din ang likod. Ganong distansya rin, 4 to 9 meters. Kung mag-ikis o iikot ang likuran, so pwede rin magtesdig. Pero ang una talaga ay ang harapan, mga ka-TH. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa ating mga ka-TH na nasa labas ng bansa ay mag-ingat kayo dyan. Ang gulo-gulo ng panahon ngayon. At kung makaipon kayo, umuwi na kayo at mag-treasure hunt na lang tayo. Hindi manganib ang buhay nyo dito. Pilipinas ito eh. Mga ka-TH. Lalo na diyan sa Middle East, no? Ang gulo-gulo talaga diyan. So kung makapag-ipon, pwedeng umuwi, ay mas maganda mag-TH muna tayo, treasure hunting. Okay, so maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang at sa aking avid followers. Ako'y saludo sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam.